Damhin po natin ang presence ni Lord. Heavenly Father, we glorify your holy name, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan at karunungan, Panginoon, na lagi niyo pong ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy nga, Lord God, na ikaw ang manguna sa pagkakataon ito, Panginoon Lord. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, pangunawa, Panginoon, na kung ano man po yung mapag-uusapan namin ay maging maayos, maging mapayapa po, Panginoon Lord God. At naway, bigyan niyo po kami, Panginoon, lang sapat na biyaya, Panginoon Lord, na nanggagaling sa inyo. Lord, please always renew our hearts and minds, Panginoon, na magawa po namin, Panginoon Lord God, ang mga bagay na hindi hindi yung sarili namin yung maitaas namin, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon Lord God, sa buhay namin. This is all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pwede na pong maupo, mag-start na po tayo. Good morning po. Check po tayo ng attendance. Ang attendance po mamaya sa mga room. Asan po ang Kinder Rizal? Kinder Bonifacio. Oy, ang Bonifacio. Talagang pinatutunayan ang kanilang kasisipagan. Ang Mabini, Kinder Mabini. Kinder Escoda. Oh. Kinder Silang. Oh, mas marami yung sa'yo. Aguinaldo. Agoncillo. Del Pilar. Luna. At ano yung last one? Yung pong last section na hindi pa natawag. Oh, wala. Wala sila. Kaya walang ano. Wala anong section. Sino po yung mga estudyante ni Ma'am Florence? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. Yan tayo eh. Sabado na nga po namin ginawa para maraming maka-attend. Yan na naman. Sasabihin na naman, ang sungit ni Ma'am Presi, ang taray ni Ma'am Presi. Tanongin sa mga parent ko kung tinatarayan ko sila kapag maayos sila. Hindi naman po. Sana lang po tayo as parent ng bata ay magbigay tayo ng oras kahit po 20 minutes, 1 hour para po sa ating mga anak. Tayo po ay kaya nagtatrabaho para sa ating mga anak. Tapos sasabihin natin, busy po ako ma'am. Busy po ako sa trabaho, kaya wala pong maghahatid, wala pong magsusundo, kaya po absent. Naku mga mami, wag po nating sabihin kinder lang naman. Foundation po ang kinder. Pag po sa kinder, hindi agad natuto ang anak nyo. Pagdating ng grade 1, sinong teacher mo nung kinder? Okay, so start na po tayo sa ating meeting. Unahin po natin ang absences. Kasi po, common, malapit na. Ang ating pong graduation ay ngayong April. Malapit na po. Common, malapit na ang moving up o ang graduation. Anak, huwag ka nang pumasok. Malapit na naman ang graduation mo. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Meron po tayong required number of attendance. Baka magulat kayo pagdating ng moving up, wala yung anak nyo sa listahan. Kasi po, na-over na ang absent. Dinrap na ni teacher kasi ang daming absent. Nire-report po namin kasi yung absences. Paulit-ulit ko rin sinasabi na 20% po ng attendance o number of days. At naka 20% ang absent ang anak nyo, lalo't wala kayong katunayan o wala kayong mga medical certificate na ipinakita,
idadrop po namin yan. Ang ating pong number of days ay napaka-onti na. Kung dati po ay 206 days, 205 days, 201 days, ngayon po 175 days lang. Bakit? Di po ba kinonjest kasi kailangan po nating makabalik sa June. June ang pasukan. Kaya June po, pasukan na ulit. Kaya huwag nyo na pong pa-absinin. Huwag po nating sanayin na pupunta sa may outing, pupunta kay lola, walang mapag-iwanan, walang maghahatid. Alam nyo po ba na yung isang araw, 2 araw na absent ng anak nyo ay napakalaki ng nawawalang learning sa mga bata. Kasi syempre hindi naman po sa loob ng isang linggo, isang lesson lang yung pinag-aaralan natin. Kaya hindi po kami nagtataka, sino ba yung mga batang hanggang ngayon walang matandaang letra, walang matandaang number. Ngayon, nakakaiyak pag nakita mo yung sulat. Pero wala na kaming magawa. Kasi po ginawa na namin ang lahat. At sa bahay po, ay kung hindi nyo naman po ipa-follow up, naku po, Diyos ko po. Minsan nakakaiyak na lang po yung magpapacheck sa'yo. Ano ba naman ang ginawa kong mali sa batang ito? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin? Nakakaawa. Hindi po kami. Sumusweldo kami kahit hindi matuto yung anak niya sa amin. Sila po ang kawawa pagdating ng higher grade. Pagdating po ng grade 1, wala na yung baby, bobo, kakay, kiko. Kung kasi po, tinuturo na namin yan eh. Basa na po sila. Medyo mahigpit na po yata ngayon. Talaga pong no read, no write na, no move. No read, no move na po pagdating sa next year. O, yun po ha, yung absences nyo. Yung mga anak ninyo, papasukin nyo po araw-araw. Kahit po practice lang yan. Kahit po sabihin nyo, araw-araw na lang yan ang ginagawa nyo. Basa, sulat. Basa, sulat. Eh, syempre po, gusto po namin bago mag-grade 1 ng anak nyo, ay nakakabasa na. Aanhin po namin yung mga lesson na ano ang pangalan, ano ang pandiwa. Ay kung hindi naman po nakakabasa ang bata, ay syempre doon po kami sa basic. Kailangan po makabasa si bata. Pero kung hindi po kayo magpa-follow up sa bahay, ay siya. Ang teacher po, 3 oras lang yan. 3 oras lang yan dito sa amin. Hindi rin po namin mapwersa. Kasi po, syempre, nasana yung bata. Pag umiyak kay nanay, ay siya, anak, kayaan mo na. Matututo ka rin sa grade 1. Ay sana ho, bago mag-grade 6, matutong magbasa. Kasi po, no read, no move na. Next year, babalik na po yun. Okay. Kasi okay, so tuloy po natin, mga mami. Ano po yung mga bata natin, yung mga anak natin. Kasi po, nagtataka din po kami, bakit ang mga bata napakahihirap sumunod sa instruction ngayon? Bakit po kaya? Cellphone. Tapos minsan siguro si nanay, may pagagawa kay bata, pagka hindi agad masunod, ako na nga ang gagawa. Diba? Ganun tayo? Kasi ayaw na natin ng maabala, ayaw na natin, ako na yan, sige, ako na lang, ganyan, ganyan. Bakit makalat si bata? O magkakalat si bata, tinuruan nyo bang maglinis? Hindi. Ako na, pumunta ka na doon, ako na yan. O. Pag ang bata pinagalitan, umiyak, ay siya anak, hindi na. Tahan na. Mga mami, tayo po ay magkaka-generation. Nung maliit tayo, pinapalo tayo, di ba? Hinahayaan tayo. O nakita niyo yung resulta. Yun din po sana ang gawin natin sa mga anak natin. Huwag nating subuan ng subuan ng subuan. Kasi sila ang kawawa, hindi tayo. Pag lumaki ang mga yan, naku po, Diyos ko po. May ipapagawa ka lang. Diyos ko, bakit? Sabi ko, bakit ba ang mga bata ngayon hirap na hirap sumunod sa instruction? Yung mga mami dyan, hindi nyo alam yung iba kasi hindi nyo na po siguro chinecheck yung papel, yung notebook ng anak nyo.
Yung mga anak nyo, walang papel, walang lapis, teacher. Wala akong lapis, so anong gagawin ni teacher? Teacher, wala po akong papel. Anong gagawin ni teacher? Ubus na yung papel ni teacher. Kanino mo dapat sasabihin? Sinabi ko na po kay mama. Kay teacher ko raw po sabihin. Abay, saan susuot ang inyong anak? Kay teacher ko raw po sabihin. Yung lapis namin doon, papalit-palit na. Yung mga bata, Diyos ko po. Wala nang kang magawa, mga bata. Dapat nanay talaga pinagagalitan. Di po ba? Kasi mga bata po yan. Kayo pa ang mag-aasikaso dyan. Malay naman ang anak nyo. Saan ako kukuha ng papel? Saan ako kukuha ng lapis? Dapat po talaga si nanay. Kaya po yung ibang bata nakuha ng ibang lapis ng kaklase dahil wala silang lapis. Kaya dapat po, bago tayo matulog mga nanay, tignan nyo naman po ang gamit ng anak ninyo. Nakakaawa rin po kasi yung bata. Next. Yun pa po. Ang napansin din po namin sa mga bata, nakakabasa, nakakamat. Bigyan mo ng instruction kung anong gagawin. Nakanganga. Natatandaan ko nung mga anak ko ay 4 and 5 years old. May nabili po akong Logico Primo na encyclopedia. Ewan ko kung may nakarinig na sa inyo ng Logico Primo na encyclopedia. Meron po siyang mga activities doon na gagawin ng bata. Napakaano po niya sa instruction. Pag po ang bata ay nakagawa noon, nasunod yung mga yon, napakagaling po ng bata sa instruction. I-try nyo po yon sa 4 and 5 years old po yun. Kaya lang magsi-6 na po siguro yung mga anak nyo, parang hindi na siya ano. Next. Yun po, dahil po malapit ng magbakasyon, mga mami, itry po natin muna na iiwas muna sa cellphone ang mga bata natin. Kasi po, bakit ko nasabi na hirap sa instruction ng mga anak nyo? Kasi po kami ay nagkaroon na po kami nung nakaraang linggo ng Carla at saka, ano ba yung RMA? Tsaka yung RMA. Ang Carla po ay reading sa English. Reading sa Filipino. Ang RMA po ay sa math, logic. Napansin po namin, ang daming batang nakakabasa, nakakamat naman, pero hindi kayang sundin yung instruction doon na sinasabi ni teacher. Kahit po tinagalog na ni teacher, kasi English yung nandiyon, kahit tagalogin ni teacher, hindi po nila maintindihan. Pag po ang bata kasi ay tutok sa cellphone, blanco po isip niyan. Wala pong papasok dyan. Mapera po, marunong na talaga ang bata bago humawak ng cellphone. Alam nyo po, pag nag-research kayo, ang bata po dapat pinapahawak nyo ng cellphone or binibigyan nyo ng cellphone kapag 12 years old na. 12 years old. Grade 6. Pwede pa rin sigurong pahiramin, pagamitin, pero dapat po ay may limitation. Kasi talagang itong taong ito, hirap na hirap kami talaga sa instruction sa bata. Napakahirap po. Parang nagre-regress po kasi ang intelligence ng bata pagka naging sa cellphone. Nagre-regress po talaga pag laging may gadget. Hindi po namin alam dahil hindi naman po kami ang nag-aaral, pero nakikita namin sa mga bata. Simula noon, ilang taon na ba kami nagtuturo, paganyan ng paganyan. Paganyan ng paganyan. Kasi noon, di ba, hindi naman ganyan sa cellphone. Pero ngayon talaga, ang nanay para tumahimik si anak, bibigyan na lang ng cellphone. Hindi naman po lahat, pero karamihan. Bakit namin alam? Itanong mo yung bata, ikaw ba tinuturuan ni nanay sa bahay? Hindi po. Anong ginagawa mo pagkarating? Nagsa-cellphone ka ba? Opo. Kaninong cellphone ang ginagamit mo? Kay mama po. Minsan, kay papa po. May bata po ako ngayon na panghapon. Hanggang ngayon, hindi makasulat ng tama sa guhit. Kami na po frustrate kami as teachers. Pero ano naman gagawin po namin? Kung kayo as parent, hindi nyo naman ginagawa ang part nyo.
Iiyakan ako ng bata. Hindi. Kailangan, alam nyo kayo, mga mami, dapat tough love. Kahit umiyak yan. Ako, ewan ko kung nagagalit sa akin ng mga parent. Kasi ang bata kahit umiiyak, hindi ka uuwi. Maski umiyak ka, maski nandyan ang nanay mo, lola mo, hindi ka uuwi hanggat di mo tapos yan. Bakit? May bata po na walang alam gawin kundi magsulat. Hindi na nga nakakamat, hindi po nakakabasa. Tapos, pagsusulat pa, wala man lang siyang babaunin doon sa grade 1. Nakakaawa na po ang batang kahit pagsusulat ay pagdating sa grade 1 ay talagang hindi natutunan sa kinder. Ganun na ba kami kaanong kinder at hindi natuto yung batang yan? Ay ginagawa naman po namin ang aming magagawa. Ay nasa parent po talaga. Kaya, pasensya na po dun sa mga anak ay anong petsa na po ngayon. Ngayon pa lang natututong magsulat sa guhit. Nakakaiyak po talaga. Kasi gusto namin pagpunta ng grade 1 lahat dyan. Kung hindi man nakakabasa, nakakamat, yung sulat sana perfect na ngayong panahon na to. And starting po next week, more on practice na tayo. Ano pa? Ano pa ang gagawin namin sa mga batang hanggang ngayon hindi marunong magsulat? Doon sa hindi nakakabasa, nakakamat, baka po pagdating ng grade 1, baka po doon, matuto, grade 1, grade 2. Pero pag nasa grade 2 at grade 3 na po, at hindi pa rin nakakabasa at nakakamat ang anak nyo, mabahala na po kayo. Baka po may something sa bata. Next. Behavioral problem. Sinulat ko talaga para hindi ko malimutan. Mga mami, tayo po, di ba may mga anak tayo? Kung meron po dito na halimbawa, ano ko ba explain? May anak naman kayo na mas matanda kaysa dun sa bata. Tapos nakita nyo na magkaiba ng behavior. Na bakit makakaiba ito, anak kong ito? Ano yun po natin? Dapat po tayo ay ma-alarma. Kasi po syempre kami as kinder teacher, kita namin sa bata kung sino yung may behavioral problem. Pero, bakit hindi namin masabihan ng parent? Kasi po, may mga parent na nagagalit. Pag sinabi na ko, mami, yung anak mo po, parang ganito, parang ganyan. Nagagalit sa teacher. Bakit po namin sinasabi sa parent? Dapat talaga, malaman ng parent. Bakit? Kasi po, pag po yan nasa amin, hindi po talaga sila dapat nandyan. Wala po kaming kakayahan na, wala po sa aming mga, hindi po kami trained doon sa mga batang may behavioral problems. Ano ba yung sinasabi kong may behavioral problems? Yung bata nakakaiba po doon sa mga normal na kilos ng bata. May iba rin po na bata na merong dyslexia. Ano ba ang dyslexia? Yung ang tingin sa letter, baliktad. Hanggang grade 2, grade 3, ganun pa rin. Ang letter, sumasayaw. Pati number, sumasayaw. So, yan po ay mga, yun naman po, intellectual problem naman po yon. Pero kami, as kinder teacher, ang nakikita po namin agad ay behavioral problem. Paano natin masasabi? Meron po kaming, sa blocks of time po namin, meron kaming mga circle time, meeting time. Sino ba yung bata na kahit anong instruction ni teacher, hindi marunong sumunod, ikot ng ikot, laro ng laro, sigaw ng sigaw, akyat dito, akyat doon. Ubos ng boses ni teacher, hindi tumitigil. So it means, hindi siya katulad ng mga normal na bata. Pag po gano'n ang anak nyo, maalarma na po kayo. Huwag niyo pong ipagpilitan, hindi po namin yan tatanggihan, maski po ganyan. Although meron po tayong bidaw sa Carmona, kasi hindi rin naman po ganun kabilis makapasok doon. Mas maganda po, pag alam nyo na gano'n, aware tayo, lumapit na po kayo kay teacher, ma'am, kasi po yung anak ko parang ganito, parang ganyan, ganyan, ganyan. At least kaming teacher, hindi kami mag-aalala na, ay mami, dapat ganito, dapat ganyan. Masasabihan namin kayo. Kasi po alam nyo, kapag yan ay sa amin nyo ipinasok, lalo po iyang magwo-worse. Kasi hindi namin maibibigay dyan sa bata ang individual plan
para sa kanila. Kasi hindi po namin yan ginagawa dahil hindi po kami SPED teachers. Ang gumagawa po niyan mga SPED teachers. At doon po sa baba meron. Kasi kung kayo po ang mag-o-open sa amin, mailalapit po namin agad yan sa principal. O pwede po nilang itawag doon sa baba. Kasi libre po ang assessment. Kasi ang private assessment po ng ganyan ay nasa kulang-kulang 5K. Kung kaya po natin. Kung hindi po ma-accommodate doon, pwede po tayo po ang magpa-assess sa bata. Para po yun sa anak nyo, hindi po para sa teacher. Kasi hindi naman po namin tatanggihan ng mga batang iyan. Kaya nga lang po, sila rin ang kawawa, lalo pong magwo-worse. Kasi wala po kaming maibibigay na intervention sa kanila. At saka mamis, dapat tayo bilang magulang, aware tayo sa ganyan. Napapansin natin yan. Puro in denial lang tayo. Lalo ngayon, mag-grade 1 na sila. Nagtatanong din sa amin ang grade 1 teachers kung papaano yung mga batang ganyan sila at pupunta sa grade 1. Kaya po sana, wag kayong ma-offend. Kasi sinasabi namin yung totoo. Kasi mas mahihirapan talaga sila. Tandaan po, lahat ng kinder na hawak namin ngayon ay pupunta ng grade 1. Lahat sila, no choice, lahat pupunta ng grade 1. Hindi yung, ma'am, pwede ko bang iulit sa kinder yung anak ko? Hindi po ganon. Hindi po tayo, wag lang pong kaya sinasabi namin, wag lang pong gagawin lang ang kinder. Kasi ginagawa po namin yung effort namin para sa mga anak ninyo. Kaya minsan ho nakakainis, effort na effort kaming teacher, tapos kayo baliwala. Yun po yung isang nakakainis. Tapos, yan, yung mga grade 1 teachers, nagtatanong po talaga. At saka, tandaan po natin, hindi po kami ang mag-aayos ng mga anak nyo. Guidance po ang mag-aayos ng mga iyan pagdating ng grade 1. Po, yung sinasabi po ni Ma'am Joy, class organization po yun. Hindi po kami ang gagawa ng class organization o kung saang section mailalagay ang anak nyo. Guidance po ang mag-aayos. Next po tayo, cleaners. Ang bayad po ng cleaners natin ay hanggang April. March and April na lang po ang huling babayaran. Bakit po? Ang atin pong moving up ay April 11. Bakit hanggang katapusan ng bayad? Kasi po, bago magpasukan, maglilinis po yung ating tagalinis. So kaya, kumpletohin na po natin hanggang katapusan ng April. Para hindi na po natin nahatiin. Pasuyo po ng mga cleaners, makipag-ugnayan po sa mga treasurer. Kung hindi po kayo bayad, pakibayaran na po. Hindi po kami magre-release ng toga kapag may utang po tayo sa cleaners. May toga po tayo. May toga po ang kinder. Kasi nung last year, may mga parent na, mga mami, kasi po, ayaw nyo namang maglinis ng room. Ayaw nyo namang magbayad. Tapos, ayaw releasean ng toga dahil ayaw magbayad ng cleaners. Aawayin si teacher. Sana ho, ganito na lang ang gawin nyo. Ma'am, pwede po bang ikaw na lang ang magbayad? Kaysa po aawayin nyo pa yung teacher. Kasi, aabunuhan din naman po ni teacher yan. Sabihin nyo na lang po, ma'am, pwede po bang pakiusap? Ikaw na lang po ang magbayad kasi wala po akong pambayad. Hindi yung magwawala-wala pa kayo kasi wala kayong pambayad sa cleaners, walang bayad ng cleaners. Diyos ko po. Mariosep. Gusto na namin mag-retire ng maaga talaga. 6 na taon lang pag po nakatapos yung anak ko. Goodbye, DepEd. Kasi po sa kinder, hindi naman po bata ang problema eh. Kasi yung bata yun eh. Parent. Kasi ang parent po talaga dapat ang nag-guide sa mga bata. At parent po dapat lagi ang aming kausap. Eh kahit po sabihin namin yan na sabihin sa bata, ano namang malay ng bata. Parent po ka talaga. Kaya dapat po makikooperate naman po tayo sa school. Okay, next. So mamaya po kasi bigayan ng card.
O kami po magbibigay ng card. So yung iba raw po hindi. Pero kami magbibigay. So i-explain ko na rin po yung performance. Although na-explain ko na po ito dati. So meron po tayong memo about performance and character awards. So, ano ba yung performance award? So, yun yung pinakikita ng bata, yung ginagawa ng bata, performance task. Ano ba yung character awards? Yung ugali sa loob ng classroom. So, usually po, may achiever kami. Achiever award. So, yan po yung total package. Marunong mag-math, marunong bumasa, marunong sa instruction, smart, independent, basta lahat nasa kanya. Yung hindi, pagdating ng grade 1 siya yung makikita mong inilalaban, siya yung makikita mo na andyan sa stage. Kasi total package yung bata. Ano ba yung performance awards? So hindi rin po kami nagbibigay ng performance awards kapag hindi nakakabasa. So kailangan po nakakabasa yung bata. So mayroon po kasing batang nakakabasa, pero itanong mo yung binabasa niya, hindi niya naiintindihan. Yung simple sentence, di ba, nabasa ng bata, si ate ay naglalaba. Sino ang naglalaba? Hindi niya masagot. So it means memorize lang niya. So kailangan po kasi pag sinabing nakakabasa, may comprehension. Kahit simpleng basa lang yan. Ang bata ay naglalaro. Anong ginagawa ng bata? Yung nasasagot niya. So, may bata po kasi na mahusay talagang magbasa, pero siguro sa performance awards, depende po yan sa teacher. Pero dapat po ang bata emotionally ready din. Independent po. Independent. Hindi yung, teacher, hindi ko po alam paano ito gawin. Umiiyak na. Di ba? Na-explain mo na. Tapos, lalapit sa'yo, umiiyak, paano po ba ito? Diba? May mga batang ganon. Kasi nga, hindi sila naturuan o nabigyan ng atensyon sa bahay na utusan. Utusan niyo po, kunin mo yan sa ibabaw, ilagay mo yan sa ilalim, nasa gilid, nandito, tumakbo ka roon, maglakad ka papunta ron, kunin mo yung ganito. Para po matuto sila ng instruction. Yung pong simpleng pag-uutos natin sa bahay, napakalaki pong tulong yan sa bata. Huwag niyo pong gawin yung mga bagay na kaya nilang gawin. Kahit umiyak sila at alam naman ninyo na kaya nilang gawin, hayaan nyo. Ganyan kasi tayo pag umiiyak na, kasi ganyan ang asawa ko pag umiiyak na, sige na mami. Ay ako sa amin kasi ako ang medyo tough. Yung mister ko kasi, pag umiyak na yung mga anak niya, naku, yan na, bigay mo na nga mami, naiyak. Ako po kasi hindi. Kailangan talaga tayo ang may isa sa atin sa bahay na kinatatakutan ng bata. Kasi po minsan may bata na andito yung pangumaga, may bata ako na ganyan. Hindi siya gumagawa. Maski anong ipanggawa mo, hindi yan gumagawa. Ang gagawin ko sa kanya, sige, pag nakopya mo lang yan, pauuwiin kita. Wala na siyang ginawa. Yun lang. Yung aming math na activity, yung aming ibang activity, wala na. Kasi ang ginagawa ng bata, pag hindi ako nakatingin, hindi gumagawa. Laro yan ang laro. Pag nakatingin ako, ganyan yan. Pag tumingin ako, kunyari, magsusulat. Ganyan siya. Kinder pa lang yan. Hindi ko alam sa susunod kung wala akong magagawa. Dapat yon kahit paanong disiplina ko at hindi naman siya nadidisiplina sa bahay, wala rin tayong magagawa doon Kaya, ako ay ubos na ang hininga. Gumawa kayo, gawin niyo to. Pag hindi mo ginawa yan, hindi ka uwi. Ubos na po ang aming lakas sa paulit-ulit-ulit. Kaya pag mag-iiwan sila, mga hindi di lahat, yan, padalas na. Siya, hindi pa rin. Tingin siya doon, tingin siya dito, ewan ko kung may hinahanap siya. Maski pag hindi ka talaga magawa, hindi ka uwi, ayan na, dalawa na lang sila. Unti-unti nang sumusulat. Hinihintay niya akong sabihin na, umuwi ka na nga. Huwag mo na nga gawin yan. Hindi po ako ganon. Patigasan talaga kami. Inaabot siya ng 11:30 sa room ko, alas 12 ang klase. Hindi ko talaga pinauwi. Sabihin ko sa lolo, doon po kayo maghintay sa hindi niya nakikita para po magtapos ang anak niyo, ang apo niyo. Kaya lang siya gagawa pag mag-isa na lang siya.
Pero gumagawa siya, tumutulo ang luha niya. Iyak siya ng iyak. Gawa siya ng gawa. Kasi hindi ko papauwiin talaga. Sabi ko, dito tayo matutulog. Aabutin ka ng panghapon. Sige. Hindi ka gagawa hanggat hindi ka uuwi, hanggat di mo natatapos. Kasi yun na lang. Hindi ko na siya pinagagawa ng ibang activity. Para lang pagdating sa grade 1, hindi po yun para sa akin. Para sa kanya yun. Para pagdating niya ng grade 1, masasanay siya na, naku, kailangan ko itong tapusin. Magpapacheck yan sa akin. Bago umuwi. Kulang-kulang sa dulo ang sulat. Hindi, burahin mo yan. Isulat mo dito sa ilalim. Ganun po, kailangan matigas tayo. Kasi para sa kanya yan, hindi para sa atin. Para sa kanya. Pero syempre, pag pumailakad kasi ako, muli na kayo. Siyempre, nagmamadali ako. Hindi ko na talaga minsan maanuhan. Kasi, siyempre, may mga kailangan nating puntahan, kailangan nating ayusin na ganong oras, kailangan mo mag-excuse. Kaya, hindi ko rin po siya naaano minsan. Pero hanggang ngayon po, ganun pa rin siya. Tinatakasan pa nga po ako minsan. Okay. Sasabihin, tapos na, yun pala, hindi pa. Okay, tas ang ating pong mga performance awards at saka yung ating achiever award, wala po tayong medal. Ribbon lang po yan. Kasi po, hindi po tayo kasama sa binibigyan ng medal. Ribbons lang po ang binibigay sa kinder. So, ito na po tayo sa ating moving up. Ang moving up po natin ay April 11, 7 a.m. Sabay-sabay na po yan, ho. Last year kasi, di ba, hinati natin 7 to 9, tapos 9 to 11. Kaya lang, mamamatay na po kaming mga kinder teacher sa sobrang pagod. Eh ngayon po, ay isahin na lang po natin, 7 ng umaga. 6:30 po, nakapila na tayo. Huwag po tayong mangangahas na magpa-late. Sino po yung mga dating parent dito? Ang nalilate po, hindi pinapapasok sa gate. Hindi po pinapag-marcha pag late. Kasi po, dapat po 7 marching na. Gegradean po kasi ang ating moving up. Hindi po tayo pwedeng sumingit-singit. Kailangan po on time. At kung maaari po, walang magsusuot ng, ano ba yun, yung mga bulaklak? Apo, yung mga sinusuot na bulaklak. Mga garland, wala pong magsusuot, wala pong bibili. Pwede nyo pong isuot sa bata after ng moving up. Bakit po? Hindi po lahat kayang bumili niyan. Hindi po lahat can afford bumili ng ganyan. Kawawa po ang bata. Mami, bakit siya may ganun? Ako wala. Kaya dapat po, pare-parehas po sila. Walang magsusuot. Kung gusto nyong suotan, after ng moving up, suotan nyo po. Meron po tayong official photographer. Kaya, bawal po ang may nakatayo na magpipicture. At hindi rin po pwede na abot-abotan nyo ng tubig ang anak nyo. Bawal po yun, ha? Hindi po pwedeng kayo ipalakad-lakad sa gilid. Mapera po, halimbawa yung bata, ihing-ihina o nadudumi. Papayagan po namin yung lumabas, pero sa gilid lang. So, kaya kung maaari po, sasanayin na po namin yan sa practice na hindi mag-aabot si nanay ng tubig, walang iinom hanggat hindi tapos lang. Kasi 2 oras lang po yan. 9 o'clock, tapos na po tayo dapat kasi 9 o'clock, 9:30, start naman po ng recognition. Ano yun, ma'am? Kayo po, tatanungin namin, ano po bang gusto niyong suot ng mga batang lalaki? Short o pants? Kung pants po, bibili pa kayo. Short, yung blue. Yung uniform nila. Oh, sino po ang pabor dun sa short na uniform nila araw-araw? Taas po ang kamay. Sino po ang gusto pants? O, wala ha? Wala po kaming makikitang naka-pants. Kasi po, kahit sabihin namin, short, 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 ang suot pants pa rin. Kung gusto nyo, kung wala talaga yung bata, ilupina lang po natin. Ilupina lang natin pataas kung di natin maibibili. Wala pong naka-rubber shoes. Black shoes. Ang babae po, yung uniform din. Uniform lang naman po.
Mamis, naka-uniform ang bata. Hindi naman Sunday dress. Dapat on time tayo. Kaya minsan nalilate ang bata. Si Mami ang tagal mag-prepare ng sarili niya. At kung maaari po, wala pong nakalabas ang cleavage. Kung may, okay lang po kung may cleavage talaga. Ay kung wala naman pong cleavage, ay hinilan na lang ng papagano, nagsuot lang ng, tapos naka-spaghetti. Formal occasion po ang moving up. So sana po, okay lang naman po nakamaong ang tatay, pero nakapolo shirt. Ang nanay naman po, okay lang pong nakamaong, pero yung blouse po naman sana. Huwag na pong magsusuot ng pit na pit. Yung ba para mga nagtitiktok? Pit na pit, tas hindi makalakad kasi ganun siya ng ganon. Tas ganun ng ganon. Formal occasion po ang ang moving up. So, ilagay po natin ang ating damit. Tama po dapat sa okasyon. Next. Ano pa ba? Yung nakikiawa na po ang... Ano pangalan? Andito po ba si Sonyega, yung pong estudyante ni Ma'am Rose? Tsaka si Kamyon? Mami, may resibo na po kayong ibinigay para sa birth certificate. Nasaan na po? Nasaan na po yung birth certificate? Resibo lang po binigay niyo. Ano pong petsa yung kukunin? Next week. Hindi po namin kayo bibigyan ng toga hanggat walang birth certificate, ha? Kasi po, hindi po namin, ipapasa po ang birth certificate sa office. Mag-check na po ng credentials ng bata. Si Ma'am Rose po ang malalagot pag wala ang, bakit tinanggap ay walang birth certificate. Siya po ang mananagot. Kaya pag hindi niyo po yung nabigay, pasensyahan po. Hindi po niya kayo bibigyan ng toga yung bata. Hindi rin po siya tatanggapin sa grade 1, Mami, pag walang birth certificate. 1 taon na po eh. May mga usapan naman to po tayo. Kayo po, nung makiusap, naawa po si Ma'am Rose. Tinanggap, kahit po resibo lang. Ay kayo naman po ang maawa ngayon kay Ma'am Rose. Kasi po, ay yan pong mga birth certificate ay ipinapasa namin. Sinecheck po kasi ang credentials ng bata. Maawa po kayo sa mga teacher. Aba, hindi po biro maging teacher. Ilang linggo na lang ba tayo? 3 weeks na lang po. Pakiayos po ang mga birth certificate. Kaya ngayon pong taong ito, hindi po talaga kami tatanggap ng walang birth certificate. Kahit resibo, hindi na namin tatanggapin. Kahit picture, hindi na namin tatanggapin. Kasi kami po talaga namumroblema pag ganitong pasahan ng documents. Next. Doon po sa gustong magpa-picture, kailangan po, magbayad muna tayo bago ang moving up. Kaya hindi po pipicturan pag hindi po paid. Sa teacher na lang po, sa teacher ng mga bata kayo magbabayad para makuhaan ang anak nyo. Ang kuha po, isa sa entrance at isa sa stage. Ayun pong mga picture ng bata, ina-edit pa po, yung ating graduation picture. Siya naman po ipamimigay kapag po nagbigay tayo ng card ng bago magbakasyon. Kailan ba ibigay natin? Parang April yan. Bago yun tapos na. Kasi po, ibibigay po ang card. Basta lahat po ng credentials nila, ibibigay yan bago tuluyang magbakasyon. Tapos, yung pong certificate at saka card ng bata, yan po ay kukunin sa grade 1. Isang beses lang po kami magre-release. Kung mawala po ang kopya, hindi po namin kayo mabibigyan na ulit ng panibago. Kaya ingatan nyo po. Itago nyo po. Pag po, halimbawa kasi iaabot namin yan sa stage, kayo na ang magbitbit. Huwag nyo pong iwan sa bata.
Opo, pwede naman pong i-Xerox. Ano pa? Baka meron pa tayong nalimutan. Ayaw nga pala. Ang ating pong moving up ay hindi compulsory. Kung sino lang po ang gustong sumali. Hindi po namin kayo pinipilit. Kung halimbawa, kayo ay busy at kayo ay wala ng moving up, okay lang naman po. Pero, dapat po, papasok pa rin si bata. Sa practice, okay lang na hindi nyo napapuntahin kasi hindi naman siya sasali. Sabihin nyo po kay teacher kung sasali o hindi. Para po, kasi mahirap pong magpatas ng bata. Kasi ang ginagawa po namin dyan ay, ano tawag dito? By height. So, magkasama na po, halimbawa ako, Kinder Salen Bonifacio, magkasama na po siya. Hindi katulad last year, magkabukod ang section. Ngayon po, magkasama na. By height po yan. Kaya kung sa lista, at paano pa-explain? Ang bata po kasi, hindi katulad yan ng grade 4, grade 5, grade 6. Na pag sinabi mong, dyan ang pwesto mo, sa tabi ka ni ganito, sa tabi ka ni ganyan. Sa kinder po kasi hindi. Kailangan meron kaming listahan, pang ilan ka, pang ilan. Kasi kahit sabihin mo dyan ka, katabi ka ni ano, wala, hindi po nila yung matatandaan. Kaya mahirap po kung sila pala ay hindi a-attend, hindi nyo sinabi, sinasama namin sa practice. Gulo na ang mundo ng kinder agad, sa pila pa lang. Kaya dapat po, kung hindi a-attend, sabihin na agad. Ngayon, kung hindi po makaka-attend ng last practice, automatic tanggal po natin yan sa listahan, ho. Kasi po minsan sa last practice, nagkakaroon ng final changes. Na minsan ang bata naman po kasi nga, kinder, hindi naman po ganun kabilis makakuha ng instruction. Eh kung hindi po niya na-practice siya, mahihirapan po kami. Kaya, pasuyo na lang po. Hindi naman po yan sa pilitan. Kung hindi po makaka-attend, okay lang po. Huwag po sana tayong maging cause of delay, cause ng kaguluhan. Tayo po sana ay makikooperate. Sino pong may tanong? Ay, Mami, Mercy, na po ang ating susi? Wala akong susi, naiwan ko kasi late na ako. Sino pa pong may tanong? Wala po, cleaners po ang babayaran. Baka raw po next week or next week. Basta bago po mag-election ban, ay pamimigay na ang ating mga assistants. Ay, hindi pala, inyo pala. Wala kaming anak. Wala akong anak na dito. Baka po pamigay na raw yung inyong assistants para sa mga anak nyo. 1,000 ba yun? 1,000 daw po yun. Pero ang gagamitin nyo, ID ng anak ninyo. Kaya no ID, no assistance. Kung wala po kayo dito, makipag-usap po kayo sa teacher kung paano ibibigay ang ID ng anak nyo. ID po ng bata ang kanilang pagbabasihan. Kaya kami po ay pandalas ng paggagawa ng ID. Tapos na po ang ID nyo na sa amin na kasi ayaw po namin maging cause of delay. Baka po kasi hindi kayo mabigyan ng assistance dahil walang ID, patay kami sa inyo, tsak gaganyanan niya kami. Diba? Pag po nakakuha ng 1K, bayaran na po agad ang cleaners. Diyos ko po, 2 months. 60, bigay na, ayan na, mapera ako ngayon. Fully paid. Di ba? May 100,000 na tayo, bayaran na agad yung cleaners na yun. Kaya wala po magsasabi na, Ma'am, wala po akong pambayad sa cleaners para po sa anak niya yung 1K. Dapat nga po, bayad na kayo kasi nung una, yung 1K. Kaya wala pong dahilan para sabihin nyo wala akong pambayad ng cleaners. Pero yung isa ko pong bata, ako nagbabayad ng cleaners. Yung isa kong panghapon. Binayaran ko na kahapon, Mami, ayan na nga yung bayad ni 2 buwan. Ma'am, di naman po ito nagbabayad. Binayaran ko na para hustong yung bibigay natin sa tagalinis natin.
ko po kung makaka-attend siya sa movie nga. Pero okay lang. Papasa ko na siya. Kawawa naman. Okay po. Sino po ang may tanong? May tanong po ba? Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, mga parents, mga mami. Since wala pong naka-attend nung meeting po namin last time para po sa ayuda mula sa mga home PTA nyo po na president, ako na lang din po ang mag-e-explain sa inyo para po malinawan ng lahat. Ganito po ang mangyayari sa pagkuha po natin ng ayuda. So, ang bata, importante sa lahat na sila ay may Xerox copy ng ID nila na ibibigay po sa atin ng mga teacher. Ang wala pong Xerox copy ng ID, hindi po makakakuha ng ayuda. Plus, yung dapat na mga magulang na a-attend, hindi po sila ang tatanggap ng ayuda. Ang bata po ang tatanggap dahil sila po ang pipirma. Okay? Pero, importante po na nandirito po lahat ng magulang. Now, kung meron pong magulang na hindi po available, like for example, na may mga pasok, may mga kasi po, ibibigay po ang ayuda baka March 28 po or 27. Hindi na po. O yun, kasi po ang ayuda po ay kailangan ma-distribute po bago po mag-election. Yan po ang utos ni Mayora. So kailangan po na ang mga parents natin, ibibigay po namin ng maaga yung authorization. So yung mga hindi po makaka-attend ng maaga, hindi po available para sa araw na yon, kailangan po meron po kayong representative ng copy ng kanyang ID. Tapos, pipirma din po siya doon sa amin na rin po manggagaling yung authorization. Doon na rin po manggagaling sa guidance yung authorization na ipiprint out po. By Monday po, bibigay po namin sa mga teachers, magsabi na po kayo ng maaga kung makaka-attend po kayo o hindi. Kasi by that day, na hindi po makakapunta talaga, hindi po ibibigay yung ayuda. So, kailangan po yung representative po talaga is nandyan, plus yung bata. Halimbawa, ang bata is absent, hindi rin po maibibigay. Ang parent ay wala, hindi rin po maibibigay. Kailangan pare. Opo, ang pasok po nito is, yung sa kinder po, baka po, I don't know kung mauna po yung kinder, kasi ang kinder natin may pang umaga, may pang hapon. So, mag-aantay po talaga kayo ng baka alas 2 o alas 3. Opo. Kasi magsasalita pa po si Mayora. Ang lahat ng parent nandirito po sa court. Ang lahat ng estudyante natin, mga anak po natin, nasa room lang po yan. Pagkatapos po magsalita ni Mayora, tsaka po magsisignal na para kunin si bata at saka po yung dadalhin lahat dito. So tayong mga kinder parent, talagang wala tayong choice kundi i-commit yung araw natin para sa maghapon na yon. Dahil sa hapon pa po natin makukuha ang ayuda. So, aantayin pa po talaga natin yung si Mayora para, syempre may ano pa yan. So, hindi naman daw po siguro magtatagal yon kasi ang mga bata mag-aantay din. So, kami naman mga grade level, nandun lang din po kami sa mga bata. Ang mga parent lang po talaga ang kakausapin ni Mayora. Yun lamang po. Maraming salamat po. Sana po naintindihan po ng lahat. Thank you po, ma'am. Thank you. Sino po may tanong? Ano po yun, mami? Opo, authorization po. Opo, ID ng bata. Pero dapat po kasama niyo yung bata. Okay po. Authorization. Authorization letter. Ano po yun? Bakit po?
Parent po ang magsusulat. Authorization, parent po. Sa parent po, manggagaling. Pero ID po ng bata ang gagamitin. Hindi po. Ang ipepresent nyo lang po, pero dapat po kasama ang bata. Dapat po kasama. Baka naman po, absent si bata, tapos may ayuda, kasama si bata, pero absent sa klase. Abay, wag naman pong gayon. Ayan, may nakalimutan po ako. Doon po sa PTA na president, nandirito po ba? Sino-sino po yun? Hello? Officers po, president ng homeroom sa 4 na section. Ayan, kailangan po kayong kailangan sa mga bawat room na nandoon. So, maghapon po kayo nandoon at kayo rin po ang magbibigay ng staff sa mga bata. Ngayon, para ma-secure natin sa mga bata yung staff, kung kailangan po natin yung staple na lang sa gamit nila para hindi po siya ma-lost. Na po. So, wala hindi po ibibigay ang staff sa parent. Ang mga bata po ang hahawak ng staff. Pagdating po dito, tsaka po ang bata ang magbibigay ng staff, sila po ang pipirma. So, tayong mga home PTA, kailangan po ma-secure natin sa mga bata na hindi mawawala ang staff. Baka tayo po ang mapagalitan ng parent. Okay po? Yun lamang po ulit. Salamat. Bata ang pipirma. Bata pala ang pipirma. Bata ang pipirma, Mga mami, ngayon natin mapapatunayan kung natuto pang magsulat ng pangalan ng anak nyo sa kinder. Kung hindi ho natuto magsulat siya ng pangalan sa kinder, mag-isip na ho kayo, ano ba ang ginawa ko as nanay, as tatay, at itong anak ko, pangalan lang niya, hindi pa naisulat. Challenge, mga nanay. Turuan nyo na. Kung hindi pa rin marunong magsulat, turuan nyo na sa bahay para bago dumating ang ayuda, marunong na siyang magsulat ng pangalan. Nag-aalala ngayon ng parent ako, paano ako kukuha ng ayuda? Hindi marunong magsulat ang pangalan yung anak ko. Turuan nyo na, mami. Matigas na yung kamay ng mga anak nyo. Isulat ang pangalan mo. Hindi niya alam ang pangalan niya. May mga bata po talaga hindi nila alam ang pangalan nila. Ang alam lang nila ay ang palayaw nila. Pag sinanggit mo yung pangalan nilang buo, hindi nila alam na sila yon. Ituro nyo na sa anak nyo. Challenge yan sa inyo. Pagka nakita ni Mayor, bakit hindi marunong magsulat ang pangalan ng anak mo? Swerte nyo naman kung 5 ang anak nyo, 5,000 pesos. Di ba? Pag 3, 3,000 pesos. Si Ma'am Joy may anak. 1. Ako, 2. Kaso, hindi naman nabibigyan kasi doon pumapasok sa GMA. So, yun lang po. Turuan na po kung ang anak nyo po hanggang ngayon ay hindi marunong magsulat at hindi natuto kay teacher kasi laging absent. Kaya hindi marunong magsulat. Turuan nyo na po sa bahay. Anak, kopyahin mo ito. Kailangan pagdating ng ayuda, marunong ka nang magsulat ng pangalan mo. Yung pong stamp, kung ibigay man po sa bata, di hawakan nyo po muna. Tapos pagka kukuha na siya, di siya ka ibigay. Para sure na hindi mawala. O kaya naman, kung hindi na kayo papupuntahin doon para sunduin, stapler na lang namin sa kanilang notebook o sa kanilang papel para hindi mawala. Okay, sino pa po ang may tanong? So ngayon po, pupunta po tayo sa classroom kasi mag-attendance po tayo at magbibigay ng card, mag-show ng card at magbibigay ng ID. May tanong pa po? Wala na. Yung mga upuan po, pakipatas po ulit sa gilid. So, yun na lang po. Marami pong salamat.
Pablo. Sa panghapon po. Sa panghapon po. Hindi po siya pang-umaga. Hindi po siya pang-umaga. Si Gavin po. Kay Gio po. Tyro. Ayaw pang-umaga.
na nag-improve siya. Ano nangyari sa'yo? Rancel. Kaya na siya din. Ang lace tayo. Pia po. Ang lace tayo ng Pilipinas. Rancel. Rodriguez. Surabia, wala sa Surabia. Grega. Montano. Attendance po. Pablo. Isa ba yan? Sophia po. Pablo. Sophia. Ang saan po kayo nung ID? Ha? ID. Sila mga picture. Wala pa yun. Sophia daw. Asa po yung card? Pipicturean lang po yun, ibabalik po. Kakay ka picturean. Picturean din po. Hindi, sige na po yan. Yung card lang po, pipicturean. Attendance po. Ano po yung pangalan po ng bata lalagay? Pangalan nyo, tsaka pirma. Hanapin mo yung pangalan ng bata, tapos pirmahan. Lagyan mo pangalan. Ako ang pangalan ko, pipirma lang. Hanapin mo yung... Si mami ganun lang. Kasi sumusunod lang siya. Kaya lang Saan yung Bonifacio? sabay-sabay natututo. Andun na tayo sa inyo. Talaga, gumagawa siya. Ayun. Sinuwas naman. Sinuwas talaga, pangit-pangit talaga ng sila. Kasi nakakausap
Dito ba yung sa atin? Attendant? Sa ano? Motivation. 9. Grade 1. Saan ka ba mag-attendant? Sa grade 1. Dito? Kasi pinirmahan po yan. Hindi ko siya nabigay talaga ng COVID kasi naiiwan siya. Pipirmahan po ang... Lagda ng magulang. Ay, ito naman. Ito ka to. Hindi, ito lang po namin. Sa bakong kamat. 1, 2, 3. Bago mo picture lang. Brad, pwede mo kayo? Sasoli ko na lang daw. Sasoli ko na lang. Eh, nagkano po dito? Hindi pa. Sana attendance po yan. Thank you. Okay, balik na lang yun daw. Ito yung ball ko. Thank you. Ma'am, salamat po. Sophia po yan. Pablo. Ma'am, ito po yung attendance. Attendance po hindi nakapirma. Si Sofia po. Ma'am, okay na po? Ay, nakapirma na po yun. Nakapirma na kayo? Sa attendance. Sabi niya, tinanong ko si Sofia. Pia, ma'am. Okay. Buntis ba si mama mo? Buntis daw. Kasi Buntis. nakasabi sa akin. Pamangkin ko Hindi po. ko masyadong naintindihan. Kaya si Sofia, Kaya sinamahan ko po kasi sabi ng lola niya, samahan mo kasi hindi niya maintindihan. Pero okay naman po na kanon. si Sofia, okay naman po si Sofia. Nabawasan na yung lakas na. Yung ano niya po. Sige po ma'am, salamat po. Sa si, ano po, si, Ano na, tara. Pera mo na saan? Pag nalagyan ka, patay ka. Wala ko man. Bye-bye.
Op, op. Dito, upo ka muna si Bea. Upo ka. Upo ka lang ha. Paano? Saan ito? Sabaw. Ganito. Ito. Ate, may 10 piso lang. Wala eh. Ano ba? 1,100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Sa'yo yan? Ito, isa. Saka isang laing. Magkano sa hita niya? 50 po. Hita. Mano. Ah, wala na kita dyan yun. 50 po sa tilapia. Sa sabaw. Ano na lang yung meron picture? Ano na lang meron? Laman? Thai part lang po yan. Ayun na lang yung Thai part. Wait lang ate. Makingin lang dalawang sabaw ha. Ay, mana dyan po. Buo na steak. Saan dyan? Ay, ito na lang. Dalawang sabaw lang. Ano pa po? Tsaka yan na yun o. Ito. Tingin sa ito. 140 po. Wait lang yan, nagpapalit. Kaya
ate? Ba? Ano pa po? Sabaw? Sabaw? Dalawang torta. Ito, pa ako isang ganito pala. Ako man may 1,000. Bali, magkano kaya? Saka isang ganito pa. 30 ba ito? 35. 70 plus 180. 6 bali 180. Yes. 180 lang. Duwang kayo lang. Hindi mo din nila yung bag eh. Wait lang yan, nagpapalit ng dalawang pera. Kuha mo na, papalit pa ron. Kuha muna dito. Papalit ka. Walang tabi yan, nagregan nila. Wala. Iya. Limpeng. Gulay, dilaw.
Dalawa daw. Ay, ano ba yan? Mais? Ay, kala ko yung nasa ano. Ah, yung... Kala ko ilalagay mo dyan yung buo dyan. Ay, may cheese. Naubos na yung ganito nyo, no? Parang lalagay sa baso, yung kamote Q. Wala na. Ah, wala. Ay! Balot na lang. Magkahiwalay daw. Lagi siyang nabili dito. Pamangkin ko to. Yan nag-aaral sa ano. Pag may meeting sinasama niya yung sasama siya. Salamat. Makatapak ka ng dumi, ha? Iya. Kung makatapak ka ng dumi.
Hindi pixel. Ay, malinis na yung kwarto niya. Ayun, pati tayo. Ano yan? Tuyuyok na. Hindi. Tapos na siya. Ang ulam. Ano yan binili mo? Ay, tapon. Nag-meeting nga na hindi nga nag-ano sila na tungkol sa ano ng bata na kinder pagdating ng grade 2 kailangan matuto na ng ano. Ay, tinaw sa atin.